Ang isang dating pari sa Iglesia Katolika, si kapatid na Christopher Yu. Narito po ang interview namin sa kanya. Sa natutunan kong aral, siniyasat kong maigi ang mga doktrina, kaya ako naging kapatid sa Iglesia ni Cristo. Dahil bilang isang pari ay tinanggap kong tungkulin na ipalaganap ang aral na natutunan ko sa simbahang Katoliko. I'm ex-Reverend Father Clifford D. Garcia. I took up my studies at San Carlos Seminary, my formation, and I'm a graduate of AB Psychology at Perpetual, and I'm a missionary priest, Roman Catholic. Kahit na yung obispo namin dyan, pati yung mga sa Roman Catholic, sabi rin na, oh, bakit isa kang pari tapos bakit ka nag-INC? Sabi ko naman, gusto ko malaman kung ano talaga ang INC, bakit kitang mga pari, parang tinutuya-tuya natin yung INC. Sila ang ipinakilala ng Iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo na mga pare, Romano Katoliko daw. Pero, booking ang propaganda nila. Bakit? Ito itatalakayin natin. Meron pang si Christopher Yu na Iglesia Katolika, ngunit siya ay isang protestante. Kumusta sa lahat at mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? At ako ang inaatasan ngayon sa punto por punto. Subukan natin na makapasok. Kung di papasok si Dr. Rene Joseph Bulyeser ngayon, so ito ang paksa na tatalakayin natin. Itong pinakilala na pari daw ng Romano Katoliko. So pasok muna tayo sa punto por punto. Well, again, good evening sa ating lahat. Tanan, mayang gabi na itong tanan. Wherever you're listening, besides Mindanao, all over the country, outside the Philippines. Exactly 40 days na lang before election. 40 days na lang before election. And medyo, sad to say, medyo is still a very uphill battle. Considering that the whole Visayas Mindanao, which is my area, medyo, I could say, mahina ang takbo sa campaign natin for the very reason we cannot compare ourselves to the super millionaires and some of the billionaires na mga party list running. No? Practically, as we all know, they are using their influences. Bilang politiko na, they could just dictate the governor, the mayor, mga konsehales, barangay captain, and with the use of their billions of money. Kaya left and right, you can see their mga paraphernalia, campaign materials, ikumpara sa ato, wala good. So we're very unfortunate nga in terms of campaign materials, we're really left behind 1:100 ratio. Kaya the very reason why we really have to come up and then plead and make tawag dito, mga muyo kita sa ating mga kapatid na mga Pilipino, Katoliko, please help us in this battle. No? We cannot do it ourselves. Dapat ang puhunan nato ang atong mga service mass base na matawag natin, other reduce mga matitino na mga Katoliko, starting pa mga regular churchgoers to the CWL, BPI, mga Knights of Columbus, of course, side by side, ating mga Catholic Faith Defenders, mga believers, etc. Mga katikis natin, DEC, this should be our major supporters, campaigners, and voters. Okay, isa sa mga makita nating challenge sa halimbawa dito, Doc, ang dami namang mga Katoliko, pero isa sa mga paraan ng mga politiko na may party list, yung pamimigay ng ID. No? At kung mamimigay kang ID, free ang paggagamot kung anumang may sakit, walang bayad. Pero hinihikayat nila lahat, yung mga Katoliko, na mag-invite din na at lista yung sino mang mahikayat nila na magbuto sa party list nila. So, sa ibang lugar, ano ang nakita niyong problema din? Well, practically, pare-pareho lang besides Mindanao area. And the another problem, it's majority ng mga Pilipinong Katoliko na botante, first, until now, they don't understand what is really party list. Ano bang tulong ng party list? Ano bang pakya ng party list? Bakit mamili tayo ng party list? Pangalawa is they just take for granted voting for party list. And pangalawa is they don't know that they only have to vote one. Isa lang party list na ibuboto nila because dalawa, tatlo, maging invalido ang baluta. Pangatlo is
super majority of the Filipino Catholic voters, they never know, they don't have idea that ang daming mga party lists who are just there, front lang yan. But the worst thing is, so many party lists are pro-divorce, pro-abortion, pro-gay marriage, tawag dito, pro-death penalty, without their knowledge. Kaya sunod-sunuran lang sila because ito ang dinidiktar ng mga politiko, lalo na there are areas na bibigyan sila ng 5,000, 10,000, 15,000, 3-in-1, 4-in-1. You have to receive this money. You have to vote for their party list, their congressman, their gobernador, their mayor. Kaya blindfolded karamihan ng mga Pilipinong, lalo na mga Katoliko, who might be going to the present sa darating na Mayo 12. Okay, para sa mga di pa nakasubaybay, Dok, pwede bang mabigyan, no? Paano nabuo ang Buhay Party List at sino ang nagsimula nito? Yeah. Again, mga kapatid, this party list system was approved during the 1987 Constitution panahon ni Cory Aquino. Then, it was again pinirmado ito ng proclamation ni the late President Ramos at from that time on, nagsimula ang party list. So, isa sa mga pinakamatibay na party list is Buhay Party List. No? Buhay means life. It was organized ni Congressman Lito Atienza until now. Side by side sa noon, it's side by side sa tawag nito mga El Shaddai group. Until in 2018, nag-split ang Buhay and El Shaddai for the very reason na during the RH Law votation, yung dalawang taga-Buhay na El Shaddai members, mga anak mismo ng founder ng El Shaddai, they were all miserably absent during the votation. Kaya na-forfeit ang presensya nila, ang purpose why they were there. Kaya from that time on, sinusulong na lang ni Congressman Atienza plus another congressman, bali si Can nominee. And until now, tuloy ang laban because as we all know, every Congress, no, patapos na ang 19th Congress, by July 20th Congress na. And nakita natin that every Congress from 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and going down, going up to 20, mas dumarami ang mga kalaban natin. Mga, I should not say they are mga atheists, but mga free thinkers na mga congressman, both mga district congressman at mga membro na mga party list members. Okay. Ano ang mga kinatatakutan na maipasang posibleng maisabatas, lalo na kung hindi ito mahadlangan sa Buhay Party List, Dok? Yeah, there are so many things na dapat we should know and we should prepare. Number one, whether you like it or not, the unseen hands of the World Health Organization, United Nations, all other na mga big institution globally ay ang may pakana behind these anti-life bills. Kaya ang dami mga na mga congressmen, pro-abortion, pro-divorce, pro-gay marriage, who are behind these bills at ibabalik nila sa 20th Congress once it opens by July, ilang buwan na lang from now. Babalik nila yan because they know they have the backing and full support, including financial aspect na bibigay sa kanila in favor that they will, number one, i-facilitate nila ang filing of the bill, then they will be the one to support in the first reading, second reading, third reading, until it will be passed and presented up in the Senate. Kaya meron pa isang grupo na hindi alam ng Pilipino, yung tinatawag na CPD, Philippine Legislators Committee on Population and Development, which was organized in the year 2000. And ang purpose dito, funded ito ng labas, like the WHO and United Nations, is to dinitrain nila yung mga congressman na pwede nila, lalo na mga congressman, na mga Katoliko, but non-practicing Catholic congressmen. Sila ang dinitrain and sila ang ginawa mga frontliners diyan sa Congress, even in the Senate, they have members there. Kaya pag hindi tayo preparado, hindi tayo strong enough, we will surely fail in the coming 20th Congress, and whether we like it or not, mapariha tayo ang level natin, although we call ourselves a predominantly Catholic Christian country, but whether you like it or not, mapariha tayo ang level like all other Catholic countries in Europe, like all other Catholic countries in South America, simply because of complacency. Both the church at sa mga tao, they are not only aware, but they are not doing the job na hindi ito mangyari sa kanilang bayan at bansa. Sa sinagawang kampanya, asan ang bahagi sa ating bansa na naikot ninyo?
Well, practically, I have gone all over Visayas, and for Mindanao, I've gone all over northwestern Mindanao from Surigao up to Zamboanga. But I have not yet gone to mga areas like Mati, Tagum, Davao, Digos, Marbil, yung mga areas na yan. And then well, practically dapat puntahan pa natin yung Palawan. But again, our number one constraint is really financial capabilities. Yung mobility funds natin. When I made my own, I made my own budget. Kailangan ko is 44 million. 10.5 million for that will be just for materials. To 20 million will, 4 million will be for mobility, and all other funds will be used para sa when you organize. Kasi if you organize leaders, like mga talagang ibang mga, like if you're running for a Congress, in the congressional seat, dapat meron kang tao. Every area, every province, every town, you have people will be running the job for you. But considering we don't have that financial capability, kaya I could simply say, until now, medyo tagilid tayo unless may milagro ang Panginoong Diyos that He will soften the hearts of our bishops, He will soften the hearts of our clergy, and that these two, mga obispo, they will really encourage and tell and mandate people, Catholic, to really support openly. Kaya sinabi ko sa mga kapatid nating mga kababayan, mga Pilipinong Katoliko, openly, you don't have to worry, you don't have to be intimidated, you don't have to be shy, huwag ka matakot, huwag ka maiya, because itong buhay party list is not a person, hindi ito tao, but advocacy, a vehiculo that will protect the interests of the church in Congress. Yan ang trabaho ng party list na yan, ang buhay. Walang ibang party list that will design to protect the interests of the church against anti-life, anti-God, anti-family na mga batas. Walang ibang party list na napakalaki ang angkop nito na tinatawag natin marginalized sector like mga buntis, mga bata na sinapupunan pa, bagong sinilang, mga kabataan, mga persons with disabilities, mga senior, lalo na mahirap at may sakit. Yan, including pinasama na namin yung lahat ng mga media practitioners. Isasama namin yan, including the barangay health workers, because we know they really need our help and nobody could help them now pag walang taga-kongreso ng mga party list who is focusing on helping their needs. Anong hakbang na ginawa mo ninyo, Doc, lalo na sa mga OFWs? Well, OFWs, of course, siguruhin natin that they are really valid na mga voters. And sa mga valid voters natin, what we are doing is we connected with the different Catholic charismatic communities, lalo na sa Hong Kong, pinakamarami, Singapore, then in Middle East. Ang ginawa namin is we contacted lahat ng mga iba-ibang Catholic charismatic communities na we have to inform them through the leaders here in the Philippines, like isa sa pinakamalaki diyan is the Couples for Christ. And they are existing in more than 30 countries now globally. So through the leaders, we contacted them, like Wishes of Love, and through the leaders, mga district leaders nila, that they should know that we have a party list that is really designed to sustain and promote the teaching of the Holy Catholic Church. Ilan ba ang nominee sa Buhay Party List, Doc? Yeah, for every party list, you have a maximum of 3 nominees. Number 1, 2, 3. So, the reason why bakit mga 1, 2, 3, pwede itong tatlong pwede makapasok sa Congress. Pag yung party list na yan can have at least 6% of the total votes. So, example, the necessary votes para set is 500,000 votes para makapasok yung una, another 500,000 votes para makapasok yung pangalawa, and another 500,000 or 1.5 million votes all over the country na yan para makapasok yung pangatlong nominee. Okay? And pag dalawa lang makapasok, reserve yung isa. Pag may mangyari, physical, whatever, mangyari isa-isa na nakaupo, at least papasok yung number 3 na nominee. Okay. Kung may katanungan kayo, Bro Jando, at mga kasama kay Doktor, you may go ahead. O Bro Angel? Yes po, no? Tinatanong po ng mga tao ngayon na Doc, ano ba daw yung party list nyo o yung name ninyo para para malaman po ng lahat at sabi ko nga challenging talaga yan dahil usually makatoliko sa buong Pilipinas
Sa ayaw man, hindi natin, man at gusto natin aminin, talagang mas marami po yung nominal Catholic, di po ba? So, Yeah, that's the problem now. In fact, yes. according to FABC, mga less than 20% na ang mga regular churchgoers ngayon. In the year See? 2000, I remember, the survey was done by FABC. Mm. The year 2000 yan, 25 years ago. Mm. 20% na lang ng mga Katoliko magsimba. And there was an Yes. independent group that did a study about mga 17% na lang ng mga Katoliko magsimba ngayon every Sunday regularly. Kaya yung party list natin, buhay, meaning life, at saka nasa number 63 sa baluta. We are number 63 in the ballot. Kaya I'm urging all Catholic Filipinos na butante, pag matanggap mo na yung baluta mo, mamaya na yung mamaya mo nang sagutin yung magpili ka ng 12 na senador, mamaya na yan. Magpili ka ng congressman mo, mamaya na yan. Magpili ka ng gobernador, mga mayor, konsihal, mamaya na yan. You go directly into the party list. Kaya para hindi mo malimutan, diretso ka na sa pinakahuli na parte ng baluta, which is listahan ng 156 party list. Huwag ka nang malito, diretso na sa numero 63. Yan ang buhay party list. Ayun, so number 63 po na, Doc. Yes, Number 63. 63. Please, para hindi, so hindi ka direct po malito, yan. yan ang country code ng Pilipinas. Yun, Country Code ng Pilipinas 63. So, sa lahat po ng baka mayroon kayong gustong katanungan kay Doc, ngayon na po ang chance natin, even medical. Ngayon po, chance natin yan kahit sa pag medical problems, politics, even church teachings po. So, pagkakataon na po natin ito na marami nating taga-subaybay po, although yung replay yan, dadami yan bukas sa replay, But sa live po, open po tayo ngayon about lahat halos from church teachings, politics, and yun nga, kahit sa medical, kung may medical problem po kayo, pwede nyo pong pwede nyo itanong ngayon dito. So may nakaraisan na, Bro Jando? Pakian na lang yung nakaraisan, Bro Jando. Okay po, unahin po natin dito. May nakaraisan po si Sister Lynn. Kapatid na Sister Lynn, ask to unmute and please po, paki-direct na lang po ang ating katanungan po. Sister Lynn? Unmute po kayo, sis. Ayan. Direct po yung katanungan, sis. Magtatanong po ako, Doktor. Ito po bang number ay party list natin 63? 3. Yes. 63. Ito po ba ay yung lahat ng party list nandun sa likod? Practically, Ng balota. nakita ko yung sample na baluta. Isang 3 pages siya, pero isa lang nasa huli, nasa dulo. Kasi nandiyan sa sample ng baluta, nakita namin 66 na mga kandidato pagka-senador, pagkatapos listahan ng congressman sa distrito, pagkatapos mga listahan ng kandidato pagka-gobernador, vice-gobernador, yung mga board members, then followed by mayor, vice mayors, konsehal, and pinakadulo, yun ang 156 na mga number na mga party list. So tayo 63. Kaya lang po ako nagtatanong dahil sa dati po akong nasa PPCRB, tumutulong talaga. Kaya gusto kong alamin kung saan para masabi ko sa mga kasamahan. Sige Yes, po, yes. thank you po. Thank you, ma'am. Ayun. Thank you so much po, Sister Placido Lynn. Unmute ko na po kayo, sis. At ibaba ko po yung kamay niyo po para di po tayo malito, ha? Ayan. At dako po agad tayo sa katanungan po ni kapatid na Cham Fernandez. Kapatid na Cham Fernandez, as to unmute po. Hi, hello po. Good evening, brothers and sisters in Christ. Doc, good evening po. Yes, Doc, brother. ask ko lang, ano po yung advocacy po ng party list natin? Advocacy ng party list natin, buhay, is talagang to push our pro-life agenda. When you say push our pro-life agenda, nangunguna is tayo ang buhay ay, we be the one to serve as watchdog doon sa Kongreso, na the moment meron ng refile na mga bills na kalaban sa ating simbahan, kalaban sa Panginoong Diyos. Look, like the one yung propose na isang congressman ngayon na is running for senador, nasa Iglesia ni Cristo, na to remove all those mga religious articles and symbols sa mga public building, etc.
Yan, tututulan natin yan. Pag ibalik na yung mga anti-life bills like pro-divorce, pro-abortion, pro-gay marriage, death penalty, etc., we should be the one to first malaman natin para the moment ma-refile na yung mga bills na yan, we could reach out to all Catholics all over the country para we can make necessary mass action, mag-rally na tayo, mag-mass signature campaign na tayo, whatever, no? Kaysa ikumpara natin sa ng kalipas na mga congresses, wala, nobody's there. In fact, ang tigbantay natin sa kongreso ay dalawang hindi atin, isang pastor ng evangelical, isang pastor ng born again. So we cannot allow that to do that. In fact, nagkalat yung mga Katoliko natin na mga pro-lifers because nobody is really organizing them, uniting them, challenging them. Kaya yan ang number one na advocacy ng ng Buhay Party List to push our pro-life agenda. Pangalawa, on one side is tutulungan natin yung mga buntis, mga bata, mga kabataan, mga kabataan, yung kabataan, we should not allow na maipalik nila yung sex education, comprehensive sex education na bill. Then, yung mga senior citizen natin, dapat i-focus natin sa buhay yung mga senior citizen na matanda na, masakitin pa, at tawag ito, mahirap pa, pobre, tigulang na, masakiton pag yun. So, this is practically main focus ng Buhay Party List pag mabalik doon sa Kongreso. Ayun. Ang ganda pala, Doc. At least ngayon, parang nyo lang sa akin to, Doc, na na may taga-simbahan talaga na talagang tumututok talaga kung ano ba yung dapat, kung ano ba yung nararapat na para sa Diyos. So, magandang to, Doc, na party list na binuo nyo po. Susuportahan namin to, Doc. Number 63, Doc, no? Yes. Oo. And then, Doc, kasi ako is rin ako, member or part ako ng organization, non-government organization na nagsusupport sa mga bata na may sakit sa puso. So, Doc, if in case, Doc, ayun, Doc, napasok po tayo sa Congress. Doc, ano po yung may susupport niyo po sa mga tulad namin? Kunwari, mag-ask kami ng support sa inyo, Doc. Ano po yung parang may Well, of course, I give example, ang nagawa ng party list noon, nakapagbigay ng 5,000 na mga wheelchair, example lang yan. Nakapagbigay ng 45 na mga dialysis machines, and it has been distributed whole Metro Manila and part of Luzon. Ako, I'm representing Visayas Mindanao. Taga saan ka, Sam? Luzon po, Pangasinan po. Actually, ako po yung may hawak ng Pangasinan area. Pagdating sa kasi ayun nga, bumuo kasi kami ng grupo, kami mga parents, kasi kami is mga mga anak namin din is talagang galing din talaga sa mga miracle babies kami. So yung mga anak namin, so mga galing talaga sa operasyon na successful sa pagdating sa puso. So to give to give back naman yung pasasalamat namin. Tumutulong kami sa mga yung mga bata ng same na karamdaman na nangangailangan ng financial at nangangailangan ng tulong tulong. So yun nga, lumalapit kami dun sa mga mga government agencies like mga party list din. Mostly mga party list din yung tumutulong din sa amin, and then mga iba din mga congressman, ganun po. So very thankful kami, Doc, na meron din ganyan. So okay lang po ba, Doc, kung sakali? Yeah, that's part of the job of a congressman. In fact, although alam natin mas malaki yung tinatawag na tawag ng funds, 300 million pesos per year yung mga district congressman. Versus party list na 70 million lang. Opo. But of course, we can still help if God allows it. We'll be there. We can help because we can direct, we can rechannel to different agencies na please you offer help to this patient, lalo na PCSO, no? Yung general manager ng PCSO ngayon is former congressman ng Buhay. Wow. Okay. Yan ang naman po, Doc. Hopefully, Doc, sana makapasok tayo sa Congress at
at least kung sakali Dok na makapasok tayo, meron tayo talagang yung nagsi-safeguard kung ano pa talaga yung dapat. At syempre, buhay din party list. So, nagsi-safeguard din kayo ng buhay ng bawat mamamayan. So, hopefully, Doc, malaking tulong po kayo sa amin, sa mamamayan na kung sakali makapasok. So, Doc, rest assured our support with you. So, number 63 po, Doc. No? Thank you very Ikakampanya much, ko na kayo Adrian. dito, Doc. Thank you very much. Opo. Isasabihin ko na rin sa mga ibang parents din na mga kasama namin sa organizations. Yan lang po, Doc. Opo. Thank you, Jam. God bless. Okay. Ayun, thank you so much, Brother Champ, sa inyong katanungan po. At merong comment po dito, Doc, sa natin. Nagtanong po siya kung nominate pa rin po ba si Atienza, Doc? Yes, being the founder and number 1 fighter sa Kongreso, pinaka pro-life na fighter sa Kongreso, kaya si Sir Lito, former Deputy Speaker, babalik yan and number 1 na nominee sa buhay. Ayun, thank you so much, Doc. Mula po yan kay Joel Sanyada. Ayun, habang wala pang nag-raise hand, may tanong po ako, Doc. Dahil po sa pangalan na Buhay Party List, may magagawa po ba ang party list sa mga OFW na inaabuso ng ibang lahi po, Doc, na minsan po ay parang sinasakripisyo na rin po nila ang kanilang buhay po doon? Gaya po ng mga minsan nababalitan po natin na sinasadya na po ng kanilang amo na masaktan po sila. May magagawa po ba yung party list? Yes, dami. Aside from our government agencies, no, naging department na yung para sa mga OFW natin because as what former President Arroyo told us, na sila ang mga bagong bayani. No, can you imagine, without them, the 10 million OFWs, kung wala pa yung mga OFWs natin, tagilid ang ekonomiya natin, lalo na pag biglang aakyat yung exchange rate ng piso at saka dollar, but because sa mga OFWs natin, na-neutralize yung pagtagilid ng ekonomiya ng Pilipinas, lalo na umabot na ng 17 billion o trillion yung utang natin sa labas, but through our OFWs. Kaya, isa sa mga ipopokus natin sa tawag nito sa Buhay Party List is yung mga, lalo na sabi ko, yung may mga OFWs natin, na mga PWD, OFWs natin na tawag ito, may mga parents o nanay dito sa Pilipinas na hindi lang matanda, masakitin na at pobre pa. Yan ang ipopokus natin. While they're working abroad, somebody have to take care of them sa kanilang pangailangan, lalo na sa mga pangailangan nila, mga pang-medical. Ayan, thank you so much, Doc, sa katanungan. At mga kapatid, dyan sa Zoom, hindi lang po ito parte po sa politika yung tanong, ha. Open pa rin po tayo sa ating doctrinal at open pa rin po tayo sa ating tanong po karasugan. Tanong ka, Bro Jan. Sige po, Bro John Ricardo po. Yes, good evening, Doc. Yung tanong ko, Doc, regarding din ito sa sa party list at sa inyong pong hadikain. Ang pagkakalam ko kasi, Doc, kung sakali makapasok ako kayo na meron kayong mga hadlangan ng mga kala na against sa Catholic faith, no? So sino po yung mga alam niyo, Doc, na posibleng makakasama niyo sa laban para hindi talaga maipasa yung mga panukala na batas na laban sa ating pananampalataya, Doc? Sino-sino itong mga tao na to or mga party list na ito or congressman na alam mong kapariya sa iyo ng pananaw, Doc? Yeah. Primarily, hindi ko pa alam kung sino sila because all of them, it's either bago na ang nagtakbo ngayon or pag they are running against, hindi pa natin alam if they will win the election. We will only know pag all of them will be nakapasok na sila and then if given the chance to be there, tingnan natin yung mga listahan ng mga congressman ng mga Katoliko. And what we'll do, just like what Congressman Atienza did few years ago, inakontak niya yung mga obispo where this congressman belong. And Congressman Atienza asked the bishop, paki-ano ng representative niyo, congressman niyo from this diocese na to join us a group because during those years, merong grupo ng mga solidly Katoliko na mga congressman na they are pledging themselves na once they're there, they will also need lang yung mga iba-iba nilang mga agenda sa kanilang distrito o sa mga party list organization o party list na mga or they're representing, but they will pledge to help with the guidance of their respective bishops na talagang
They will be standing as one. They will speak as one. They will be united para matitigilan natin yung mga anti-God, anti-life, anti-family bills sa Kongreso. You know, just like in nangyari ng botisyon ng divorce. Ilang boto lang kulang. Less than 20 votes lang. Pero bakit nanalo yung kabila, mga pro-divorce? Simply because nobody, I'm sorry pag may nagkikinig na obispo na sa atin, as nobody was reminding their congressman na mga politiko, na mga katoliko, nobody was telling their congressman, Sir, Congressman, Honorable, pag nandyan ka na, mangyari ito, please stand by your faith. Stand yung paniniwala na mahirap ng Tagalog. Yung what you are believing, believing as Catholics and defend the church against all these anti-life bills. Nobody was reminding them. That's the problem. Kaya, on their own sila. And one worst thing, karamihan ng mga party list or even yung congressman, they really did not represent their mga constituent. Like, ano bang tawag ng congressman? Representative. So dapat you represent your district. In fact, the reason mga kapatid is, yung Congress is Lunes hanggang Huwebes lang ng tanghali. Paghapon ng Huwebes, magliparan na yung mga congressman outside of Manila. Uwi sila sa Capiz, uwi sila sa Mindanao, uwi sila sa Cebu. Anong gawin nila? Whole Friday, Saturday, Sunday, they're expected to go to their respective constituents, talk to them, discuss to them, ano bang gusto nila, ano bang gusto ba sila mapasar itong mga bill na ito. But sorry to say, 90% or 99% ng mga congressman, district congressman, are not doing their job, which is to consult their constituents, mga kababayan nila, na silang nagpaupo sa kanila sa Kongreso at silang nag-sweldo sa kanila. Kaya we really have to remind the so-called congressmen, you represent people, you have to listen to the people, you have to listen to the pulso ng mga constituent nyo, ang dalhin nyo sa Kongreso, lalo na pag ikaw ay Katoliko, hindi mo pwedeng iwan ang pagkakatoliko mo sa simbahan, sa Sunday, but throughout the day, throughout the week, you should be standing as a Catholic congressman doon sa Kongreso. Maraming salamat po. Yun nga kasi talaga unang problema dyan, yung mga kapananampalataya natin na nasa Kristo, yung karamihan, sila pa yung unang nagpa-fine. Yeah. Yan ang nakakalungsot dyan. Problem is they are non-practicing Catholics in the first place. Yeah. Second question po, Doc. Bigyan mo nga kami, Doc, ng possible scenario, Doc. No? If ever yung ang inyo pong party list ay makapasok, ano yung magiging posible na mangyayaring bakbakan dyan sa Kamara? And then, ano naman yung posibleng scenario without your party list sa Kamara, Doc? Ano yung dalawang posibleng scenario na maaaring mangyari in the future, Doc? Yes, thank you very much, Brother John Ray. As we know, we'll just take example itong palipas na 19th Congress. Okay? By June, tapos na ang 19th Congress. July, papasok na ang bagong Congress, 20th Congress. Ano nangyari for the last 3 years? Biglang napasa yung SOGI Bill, batas, nagbigay ng lahat ng karapatan ng mga LGBT. Without even our knowledge, pasado na pala sa Kongreso. Then, without our knowledge, pasado na pala ang Comprehensive Sex Education Anti-Pregnancy Bill. Without our knowledge. Ang daming mga anti-life diyan, anti-family bills na napasa. Without our knowledge because, alam mo, itong mga congressman naman natin, they are not studying their lessons. They do not consult their heads sa kanilang mga reliyon, lalo pag Katoliko, pinabayaan din natin sila. Nobody is monitoring them. That's the problem also. So, that's the scenario. Itong scenario nangyari ng 19th Congress will even be times 2 or even times 3 in the dating na 20th Congress pag kulang tayo na mga warriors, kulang tayo na mga bosses who will speak and courageously stand up for us. Lalo na, we should not forget, as I said, of the 114 million Filipinos, 75 million are Katoliko. So, I always keep on telling the bishops, mga kilala ko, mga obispo, mga pari, Your Excellencies, Reverend Monsignor Fathers, ang nakasalalay sa darating na May 12 election is ang tinatawag nating Catholic identity. Pag hindi tayo kikilos ngayon, it will allow yung mga, allow natin yung mga Makabayan Black,
nandiyan yung Gabriela, nandiyan yung Bayan Muna, nandiyan yung Kabataan, nandiyan yung ECT, etc. etc. There are more than, abot na sila ng 20 representatives there. And they are all united. Lahat al kontra sa batas ng Diyos, batas ng simbahan. No? Because they exist. They post everything in the name of human rights, human rights, human rights. Ako ning katungod to enjoy my life. And regardless what the consequences, kasi it is my right. So pag wala tayong very strong voice there, can you imagine if we will be buting buhay party list, makapadala tayo ng 3 representatives, additional 3 will fight for us. Pag wala tayo, walang buhay, kawawa. Now, yung nga, ang the worst scenario, we could copy what was happening in Spain, Portugal, France, Ireland. We could copy what happens in Mexico, in Brazil, in Argentina. Puro predominantly Catholic countries. Even Australia is a predominantly Catholic country. Pero bakit nangyari na napasa ang abortion, napasa ang divorce, napasa ang gay marriage, napasa ang ngayon pinapasa nila ang euthanasia? Why these things are happening? Simply because pabaya ang simbahan, leaders ng simbahan, at lalo ng pabaya ang mga botante, which majority are Catholics. Kaya mga kapatid, ayaw natin mangyari ito. This is a biggest challenge in 40 days prior to mid-12 election. Wow, napakaganda ng sagot mo, Doc. No? Parang maiyahan tulad sa mga kapatid itong party list nila ni Doc Rene kay John the Baptist na maging boses sa disyerto. No? Yun kasi ang naging papel ni John the Baptist eh. Make way to the way of the Lord. Parang ganun ang nagiging ano nyo, Doc, ano? Ang inyong maging adhikain, Doc. Yeah, in fact, when I talked to Bishop Tuto Pedregosa of Malaybalay, sabi ko, Bishop, can you pray for me and support me all the way para manalo ang buhay? Can you imagine, I am pushing myself, papasok sa Lions Den. Sabi ni Bishop Tuto, pag nasa Lions Den ka na, ikaw na mismo mag-tame ng mga layon doon sa Kongreso. Yan ang naalala ko, Doc, ang sulat ni St. Bishop Ignatius na sabi niya, kung pipigilan niyo ako hindi mamatay sa layon, hindi niyo ako kasama. So talagang ibinuwis ni Bishop Ignatius of Antioch ang kanyang buhay para sa pananampalataya, mga kapatid. Ano? Sabi pa nga niya na gusto niyang maging katulad ni Panginoon Kristo na ipakain ang katawan sa mga tao. Sa kanya lang sa leon. Last na question ko sa iyo, Doc. Itong napaka-controversial na pangyayari ngayon, patungkol sa pagka-huli ni former President Rodrigo Roa Duterte na talagang nakita natin yung effect. Talagang nahati talaga pati ang simbahan. No? May mga pari na pro Duterte pala. Nakita natin sa social media ngayon na talagang yung pulpito ginagamit na nilang stage yung pulpito para ipaglaban yung nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, bilang isang kasapi ng party list, Doc, ano ang mga pwede niyong i-advise sa mga Katoliko na nagkakahati ngayon dahil lang sa pangyayaring ito, Doc? Ano ang advokasya niyo dito, Doc, para sa pagkakaisa? Kasi dapat, for unity tayo, dapat tayo sa pagkakabahagi kasi, biblically speaking, ang pagkakabahagi ay sa demonyo. Ang gusto ng Diyos, pagkakaisa. Ngayon, nahati ngayon ang Katoliko. May pro-government, meron namang pro-Duterte. So, ikaw, Doc, ano ang pwede mong i-advise? So, ano naman saan ka naman nakalugar sa sitwasyon na ito, Doc? Well, Brother John Ray, I already been moving around besides Mindanao and ako gumagawa ng mga press conference. Harap ko mga tri-media, TV, radio, print, and they asked me that question. Doc, honestly, sabi nila, are you green? Are you red? Nasa green ka ba o nasa pula ka ba? My answer to them there immediately is my loyalty or tawag dito, my loyalty and patriotism is to my country and not to any particular person. Amen. Amen. It should be God. dapat pro-Dio tayo, At pro God. pro-patria. Because Amen. if you decide one particular na politiko, number one, mamatay naman yung politiko na yan eh. But what is decided each one of us is you love your country. No? Mahalin mo yung bansa mo, bayan mo.
Hindi tao, hindi partido. And Doc, maraming salamat Doc at talagang na tinamaan mo yung puso ko Doc. Yan po talaga ang dapat sa isang politiko. Amen. Hindi po sunod-sunuran sa kung sinong namumuno. Kinakailangan pro-government tayo, pro-country, pro-God tayo mga kapatid. So sana suportahan natin ang party list nila Doc Rene na may pakilala sa ating mga kamag-anak mga kapatid. No, ako, nagsusumama ako sa inyo, ipasok po natin ang kasangkapan ng Diyos mga kapatid para mapigilan ang mga sandata ng mga demonyo laban sa ating pananampalataya. Maraming salamat Doc Rene. Mabuhay po ang buhay party list. Thank you, brother. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan nyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.